Magandang umaga, narito tayo ngayon sa Agora upang magtanong at mag-interview ng mga negosyante sa kanilang kasalukuyang kalagayan about sa kanilang negosyo. Magandang umaga kayo, Maylors. Anong oras po kayo nagsisimulang magtinda? Alas 2 ng madaling araw. Okay po. Saan naman po kayo kumukuha ng supply? May mga oras din po ba na wala or kulang ang supply? Ano pong ginagawa niyo? Kumukuha ng alternatibong gulay na pwedeng makuha. Sa Balintawa. Okay po. Matagal na po ba kayong nagtitinda? Mga ilang buwan o taon na po? At kumusta naman po? Almost 3 years. Pero okay naman. Maganda naman. Nagbabayad din po ba kayo ng renta o pwesto? Magkano naman po? Nagbabayad siguro 400 a day. Daily. Pagsapit na po ng... Wait lang po. Magkano naman po ang pinakamalaki niyong kita sa isang araw? Kita iba-iba eh. Siguro minsan may 2,000, 3,000. Maraming salamat po, kuya. Ayun lamang, balik sa'yo, Eileen. Good morning po sa ating lahat at andito po tayo sa Agora para interviewin si ate. Ate, ano pong pangalan nila? Angie po. Angie po. Ako nga po pala si Sergio Florentino at ito ang aking mga katanungan sa iyo, ate. Ano pong oras kayo nagsisimula at anong oras din po kayo natatapos? 24 hours kasi ito. Pero yung pasok ko 6 to 6 lang ako. Thank you po. At saan naman po kayo kumuha ng mga supply niyo? May mga pagkakataon po ba na nagkukulang or wala? Lahat naman ng negosyo nagkukulang sa mga puhunan. May kinukuhanan din kami pero bagsakan kasi kami. Tulad ng harina, ganyan, kanton. Thank you po. Last na lang po, ate. Ano nga po, matagal na po ba kayo nagtitinda? Mga ilang buwan o ilang taon na ba? Ako, 4 years na pero yung amo ko 30 years na dito.
sa palengke. Ano po yung mga ano niyo ate? Yung mga experience sa pagtitinda, gano'n? Like, Siyempre, di naman nawawala yung bad trip ka sa customer. Hindi rin naman din nawawala na may mga bastos na customer. Kaya minsan kailangan pahabaan ng pasensya. thank you po. At dahil dyan, narinig po natin lahat ng mga sinabi ni ate. Ito, balik sa'yo, Eileen and Marjun. Ayun, salamat sa iyo Marjun at Eileen. So ngayon nandito tayo sa Agora upang alamin at mag-interview ng kanilang mga opinion at saloobin sa kanilang mga nararanasan patungkol sa mga negosyo nila, pagtaas, pagbaba at kung ano yung mga epekto. Yun, tara dito. Kuya, ano pong pangalan niyo? John Lester. John Lester po. First question po, ano oras po ba kayo nagbubukas po ng tinda? Alas 3. At ano oras po kayo nagsasara? Alas 7. Saan naman po kayo kumukuha ng supply para po Nabotas. sa nabonas lang? May price yan, kuya. May bayad yan. Gusto mo dyan? Third question po, magkano naman po yung kita nyo po sa isang araw o sa isang linggo po? Depende depende sa presyo ng isda kung magkano yung bigla. Okay po, siguro last question na lang po. Paano po sa inyo nakaka-apekto kapag po tumataas po yung bilihan po ng mga tinda nyo? Paano po nakaka-apekto sa inyo po? Yung pagtaas po ng mga bilihan. Siyempre, mayroon pag tumasak po ang presyo, siyempre. Siyempre, mayroon pag-retain yung ang buyer. Tama ka rin sila sa mga presyo. Ano po yung naging strategy niyo po kapag meron po mga sira or mga hindi nabibili? Ano? Ano lang, kung tayo lang sa mga hayop. Ano nga po pala ang pangalan ng puti? Noot asim ang gato puting suka. Number 1 sa baunan o sausawan. Bili nga po na suka yung ganito. Anong oras po ba kayo nagsisimula magtinda at anong oras po kayo nagsasimula? Madaling araw na. Madaling araw po. Nag-umpisa na naglalakad na kami. Layo ng aming paninda. Tapos hanggang alas 6 ng hapon. Magkano naman po yung kita niyo po sa umaga? Hindi masabi kung magkano lang yung nang napagpintahan. Tapos kwentahan mo na lang kung magkano yung puhunan, then kung magkano yung pinagbintahan, malalaman mo kung magkano yung kita Hanggang mo. gabi na. Hanggang alas 6. Next question naman po. Saan naman po kayo kumukuha ng mga supply? At ano po bang ginagawa niyo po kapag may mga sira po, may mga denture? Mostly kumukuha ako sa sa binggit ng gagaling bagyo. Sa bakit po? Tapos yung Inaangat niyo po. Oo. Tapos yung mga sira, siyempre hindi man mabibili pag Ang binibili kasi ng mga mga consumer. Yung mga goods, halimbawa pag may damage, kung may manghihingi, pinamimigay lang namin. Quality lang. Last question na lang po. Nagbabayad din po ba kayo ng renta po sa pwesto? Pwede po ba malaman po kung magkano renta? Ito, 3 piso to 1,710. 1,710. 1,710. 1,700. Kada buwan po. Ano? Daily. Daily? Kada buwan? 1,700 daily. 1,710. Daily. Bali 3 pwesto po tapos Tatlo. contribution na. 1, 2, 3. 3 yung nakuha ko. Pag halimbawa, pag isa lang yung nakuha ko, ganito lang. 570 daily. Ito 3. Po, salamat po. Pwede na lang po namin parang picture lang po ng mga gulay nyo. Parang picture lang po ng mga gulay nyo.
hindi nila po siya. Salamat po. Ikaw ang akin hinahanap tuwing alas 5 na ng umaga. Ikaw ang tasa na gustong hawakan tuwing ikaw na ang aking kailangan. Ikaw ang itim na matapang na kayang labanan ng anumang pagsubok na dumarahan. Bangon tayo. Miss, kape nga. 3 in 1? Hindi, yung puro. Nescafe Classic. Bunga ng 100% puro at natural. Kaping-kape ang lasa at aroma para 100% gising ang isip, katawan at diwa. Good job, June! Para sa pamilya ko. Dito ka na sa 100% puro at natural. Nescafe Classic. Unang sa lahat po, nais ko po bang malaman yung pangalan niyo po? Arnold Vergara. First question po, anong oras po ba kayo nagsisimula ng titinda at anong oras po ang sarap po neto? 12 ng gabi, nagbubukas na kami. Tapos alas 7 ng gabi, magsasarado. Magkano naman po yung kita po sa umaga or hanggang gabi po? Depende sa... Kasi business yan, depende sa benta sa kwan. Nagtutuos Sa tao yun din ngayon. po. Oo. Last question na lang po or follow-up question. Kapag meron po pang mga problema po sa mga gulay, mga fracture po, ano po ba yung strategy nyo para po mas mabenta po or magawa po ng paraan para po mabenta po ito ng mga consumer? Bago ganito ang kwan yan eh. Yan, ang mga tao umiikot sa palengke. Kailangan maisabay mo sa presyo yung mga gulay. Ngayon, pag nahuli yung gulay mo sa presyo at mas mataas sa iyo, depende matitira yan. Kasi ang mamimili sa palengke, umiikot yan. Kailangan ma-level mo ang presyo na hindi tataas. Di ba ba, na-level mo man lang ang presyo para pag ikot ng mamimili, bumili sa'yo para maubos. Okay po, ito na lang po last question. Paano po nakaka-apekto sa inyo ang pagtaas po ng presyo? Or paano kayo makakapag-adjust po sa presyo po? Ulitin mo nito. Paano po nakaka-apekto sa inyo ang pagtaas ng bilihin o presyo po? Ang na-apekto ko dyan, pag sobrang taas, kaunti lang nabibili namin. At kaunti din yung nabibili ng tao. Sa halip na kung mababa ang presyo, halimbawa, kagaya ng sibuyas, mataas ang presyo. Sa halip na isang mamimili ka, bibili ka ng 1 kilo, 1/4 na lang mabibili mo dahil mataas ang presyo. Okay na.